Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Uwan na sa kasalukuyan ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili ito na severe tropical storm at nasa layong 340 kilometers west ng Itbayat, Batanes. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa sentro na umaabot ng 100 kilometers per hour at pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 125 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Dito sa ating forecast track, manunumbalik itong muli dito sa Philippine Area of Responsibility by Wednesday ng afternoon or ng hapon. At magpapatuloy sa yung kanyang northwestward movement at mas hihina pa ito. From severe tropical storm, ito ay hihina into tropical storm at maglalandfall ito sa southwestern coastal area ng Taiwan at magpapatuloy ito na mas humina. Paglabas niya ng Taiwan ay magiging tropical depression na lamang ito and eventually ay magiging low pressure area. Yung lawak na associated dito ay umaabot pa rin ng 500 kilometers, kaya naman ay meron pa rin tayong mga nakataas sa signal number 1. Pero kung mapapansin natin, mas nabawasan na yung mga lugar na nakataas natin sa signal number 1 at nawala na rin yung nakataas sa signal number 2. So signal number 1 pa rin po dito sa probinsya ng Batanes, ganun din dito sa central and northern part ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, ganun din dito sa probinsya ng Ilocos Norte, Apayao, northwestern portion ng Kalinga, Abra, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at northwestern portion ng probinsya ng Pangasinan. So ito pong mga binanggit natin na lugar ay makakaranas pa rin ng mga pagbugso ng hangin na umaabot ng 39 to 61 kilometers per hour. Bukod po dito sa mga nakataas sa signal number 1 ay posible pa rin na makaranas ng pagbugso ng hangin yung mga kababayan natin sa malaking bahagi ng Luzon. Ganun din naman, aabot pa rin yung pagbugso ng hangin na yan dito sa Western Visayas, sa Negros Island region at sa Northern Samar. Bukas, mas lalayo pa sa ating kalupaan, mag-move siya pa northwest, magiging taas na siya ng extreme northern Luzon, pero may mga lugar pa rin na makakaranas ng pagbugso ng hangin. Dito yan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Bicol Region, Zambales, Bataan, Cavite, Quezon at Aurora. And by Thursday, yung Batanes at Babuyan Islands na lamang ang makakaranas ng mga pagbugso ng hangin. Ngayong araw po, 5 p.m. ay final na natin. Ibig pong sabihin, lifted na o wala na tayong nakataas na storm surge warning. At ganoon din naman yung ating weather advisory. Yung weather advisory po natin and yung issuance natin na may 50 to 100 millimeters of rain na posibleng magdulot ng mga flash floods o mga localized floodings. So, hindi na po tayo nakakakita ng malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw na may kaugnayan din dito kay Bagyong Uwan. Yung ating gale warning samantala ay nakataas pa rin. Ibig po sabihin ay huwag pa rin po tayong pumalaot dahil posible tayong maka-encounter ng hanggang 7 meters. Dito yan sa northern coastal area ng probinsya ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Ganon din naman sa probinsya ng Batanes, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at ganon din naman sa northern coastal area ng probinsya ng Zambales. Meron pa po bang magiging bagyo after nitong si Uwan? Yes po, posible, pero nananatili po na mababa yung tsansa. After po nitong si Bagyong Uwan, meron tayong nakikita from November 11 hanggang November 17 na may potential na mumuo. Magsisimula po yan dito sa eastern part ng Mindanao, sa labas ng Philippine Area of Responsibility at mag-move pa northwest. Pero again, gusto rin po natin na banggitin na nananatili na low chance. Ibig sabihin ay posible naman po na hindi naman ito mag-form. And after po nitong posibleng mag-form sa eastern part ng Mindanao, sa labas ng PAR, ay may potential na naman na mamuo dito naman sa eastern part ng Visayas and Mindanao. Again po, mababa pa po yung chance na mag-form ito, pero i-update po namin kayo sa posibleng development na mangyayari dito. At kung magkaroon man po ng panibagong bagyo, ito po ay papangalanan natin or tatawagin nating verbena. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, yung trough or yung extension ng kaulapan na may nakaugnay dito kay Bagyong Uwan ay nakakaapekto pa rin
at posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region at sa probinsya ng Zambales. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay makakaranas na tayo ng improved weather condition. Ibig pong sabihin ay mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha. Tawag po natin dito ay partly cloudy to cloudy skies. Pero that doesn't mean, hindi po ibig sabihin nito na hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin po yung mga localized thunderstorms o yung mga pag-ulan for a specific area lamang and for a short period of time. Typically, umaabot ito ng minuto hanggang sa 2 oras. At kapag umabot na ito ng 2 oras, ay well-organized na or yun na yung mga ulan na dala ng mga thunderstorm na posible na makapagdulot ng mga flash floods. You're watching Rapid News Weather. Stay informed. Subscribe for more updates.